Magandang hapon. So yun na nga mga kakulit, another day. So another update na naman tayo ngayon sa ating pananim dito sa aming garden area. So samahan nyo kaming tingnan kasi itong garden po namin kasi nakailang bisis na kaming nakaharvest nito. So ngayon mga kakulit, ito mayroon na tayong reserbang sitaw. So ayun, wala, istrihanan din oh. Alay. Istrihanan naman ito mga kulit dahil na yan, no? Kita nyo mga kulit yung mga itim, kulay itim. Ito na yung mga insect. Insekto na naman. So kailangan naman tayo ng gastos nito, spray. So yung sitaw natin, yung malaking sitaw na namunga na. So nakailang bisis na kami nakabinta nun. Tapos itong okra, nakailang bisis na rin kami nakaulam nito. Okra ba? Ang okra? Ay sige, focus ako ah. Ay yung okra, so ilang bisis na kami nakapag-ulam itong okra. At saka ito itong sitaw natin, yun. So baka dito tayo makakabinta ng marami dahil marami itong sitaw natin. Saka yung pipino mga kulit. So yun. Kapon niya, kinuhaan ko na to ng isang piraso kapon. Kinain ko. Pinapakulang. So yun, ito yung bunga mga kulit oh. Pakita bib. Na oh, yun oh. Yun. So yun pa, yung kasunod. Dito. Yun sa kabila. Ayun oh. Yan. Ang isa pa lang yan dyan. Pero yung nandito mga kulit, marami na. Ayun oh, malaki na. Ito. Yun oh. So yun. Yun. Ayun. Yung dalawa sa ilalim. At tatlo. Yun na. Yun nga mga kulit. Katulad ng sinabi ko. Dahil mayroon tayong tiyaga. Kaya mayroon tayong ginublihan natin ng sipag. Kaya ganito yung nangyari sa ating pananim. Medyo nakakabawi tayo sa pagod. Pero tulad nga ngayon. So, kailangan ko naman talagang gastusan ngayon. Dahil talagang halos lahat ng ano. Kung hindi ko itong mga agad, baka mamaya nito bukas delikado to. So mamayang gabi siguro kung hindi uulan to. Kasi mga kulit, may sa dalas-dalas ng init, hindi ko na hindi namin namalayan. Pero lagi kami nagpipray kay God na sana paulan ninyo para makatikim din ng hindi na kami mapapagod sa kaka ano po mga kulit, sa kaka tawag doon, sa kaka dilig. Kasi lagi kami naghahakot ng tubig para magdilig nitong mga pananim namin. Hindi lang ito, hindi lang dito sa garden kundi pati doon sa sakahan namin area doon sa tinatanan ng mga kalabasa. So ngayon mga kulit, mabuti lang dahil umulan. Ilang beses nang umulan, siguro mga 4 na araw na yung ulan dito. So mabuti na lang hindi pinasobraan. Yun. So itong ampalaya na natin mga kulit, nagtataka din sa ampalaya kung bakit. Ito siguro i-research ko naman to sa YouTube kung ano ang problema dito sa ampalaya na bakit biglang nagkaganito. Yun know, naging yellow, naging dilaw yung maliit pa lang isa, naging dilaw na. So dalawang piraso to tinutol ko, dalawang piraso yan, sana yun. Basta tinutol ko tong dalawang bunga nito dahil medyo dumilaw siya. Hindi ko na to hindi ko na nalagyan ng maayos na gagapangan dahil yun nga, mag-isa lang ako dito sa mag-isa lang ako sa sakahan. Kaya nahirapan na rin ako mga kulit dahil okay lang sana nung hindi pa buntis si Mrs. kasi si Mrs. makakaalalay sa atin. Kaso ngayon hindi na pwedeng mawala si Mrs. dahil ano naman, bawal na yung buntis pag nagpapagod dahil baka may stress po sa trabaho. Yun nandito, wala pa. Liho ko ng camera baby stay dira ianaan kuan isklo mo kuan kalit itutok yun kuan liho. Tulad ng sinabi ko mga kulit, kung hindi ko ito pinagsisipagan ng mabuti, hindi ko ito pinagtsagaan, hindi ito mamumunga. So yung talong nga mga kulit, nawala na ako ng pag-asa dito sa talong, ewan ko bakit. Yung iba lumaki na, yun sa gilid. Pero yung kadalasan talaga patay talaga siya dahil imbis na lagi araw-araw kong dinidiligan ito, pag nung
bumuhos yung ulan, natakpan ng mga lupa yung tanim natin dahil maliliit pa lang kasi yung talong. Kaya yun yung nangyari, namatay silang lahat. Hanap ko yung ano ka mga kulit para mabilang natin. So yun, may dalawa pala dito. May dalawang tiraso dito sa ano, puno na to. Yun. So dito tayo sa ano mga kulit, sa pitsay. Kailangan talaga natin yung mga kulit na ano, double sipag dahil wala kaming pwedeng asahan ng misis kundi ito lang talaga ang aming pananim. Dahil tulad ngayon buntis si misis, kailangan naman ng kailangan namin mag-ipon para nasa ganun yung gas, hindi yung pagbubuntis ng misis kailangan ng paghandaan yun dahil masing matamas na tumbanin na ng kwan. Yun ito nga ang ating sitaw, hindi ko na natirisa ng ayos dahil wala tayong pambili ng ano, yung katulad nito na sana aabot dito sa dulo ng kapos tayo. Ito yung sitaw natin na yun, no? Medyo siguro mga ilang araw nito puputulin ko na to kasi medyo matanda-tanda na to. May kasunod naman na iba, yung maliit. Pag namunga na yan, putulin ko na to. Kasi ilang beses na tayong nakaharvest nito mga kakulit. Yun dito tayo sa ano. Tatanin natin yung may alugbati tayo mga kulit. Doon kasi sa bahay ito galing, doon sa bahay dito tumataba yung pananim doon, kaya nililipat ko yung alugbati dito. Titingnan natin kung tataba ba sa dito kasi yung iba kong mga pananim talaga yung mga pipino tumaba. Yun o. Ay mayroon na palang tumubo na talong. Yun malaki na. Hindi na talaga sa gitna. Yung medyo ano siya. Yung ibang mga ano ko mga kulit ayun, yung ating ibang pipino. Dito ko kasi pagagapangin to sa ano, dito sa loob para hindi para doon lang, para nakabitay lang yung bunga. Dito naman kailangan naman itong tatabasan. Hindi kasi ako nakapag-focus dito mga kulit dahil yun nga tulad ng ano, laki na kasi yung kalabasa kaya kailangan ko araw-araw alagaan at saka nagtutulong din ako kay Bianan. Tinutulungan ko rin si Bianan dun sa sakahan nila. So, ito hindi ko na ano to kasi hindi ko na formingan yung puputulan yung dulo sana para medyo umano siya. So try natin putulan mga kulit para nasa ganun. Tulad lang din ito ng ano, kalabasa. Kailangan putulan yung dulo para ano yung kanyang ano. Lalo ko nito kasi mga kulit dito kasi dito ko rin ito paakyat din. So yun ang sili natin. Saka yung okra, siguro mamaya kukuha tayo ng okra. Sasarap yan sa isaw sa bagoong. Yan o, malaki. Ito yung ating ano mga kulit. So marami na talaga tayong tinanim dito sa garden natin. So yun o, kamuting kahoy. Dinilad ko na itong mga kulit sana. Na-vlog ko na kasi ito kaso nabura ko dahil dun sa nakabari ano yung cellphone ko. Kasi yun nga murahin lang yun po natin kaya medyo matagal-tagal na rin ko ano na siguro mga 2 taon na to. So ay 1 taon na tong cellphone kaya makabari yan isa. Meron ano to 50 piraso itong kamuting kahoy. Ayun. Kahit maliit yung okra natin pero ganyan kalaki yung kanilang bunga. Ayun o. Ayun ang kandari adik. Tambok. Huwag mo na kunig ko ang gapo na. Ang okra.
Tulo na. Paano magsabot na rin? Makikita yung mga kulot hanggang dito yun, adun sa ano yun, hanggang dito mga kulot. So yun ay yung pitsay na tinatanim ko kay Mrs. Malalaki na. Tingnan natin mga kulot. Yun yung pitsay mga kulot, oh, ang tataba. Ayun, oh. Tiin lang kung sino yung gustong bumili sa pitsay namin. Marami ito. Hindi ayun, dinaanan na natin dun sa ano. At saka mayroon pa dito. Tinanim namin yung hinuwalay-hiwalay namin yung riyan. Ayun. So tamang-tamang mga kulot. Pagtanim ko nito, yung pinagbukod-bukod ko to. Pagka hapon, umulan agad. So medyo nadiligan siya. Ayun, oh. Kinalat ko na para medyo para lumaki siya. Kasi pag hindi kasi natin pinagbukod-bukod katulad niya, no. Kumbok lang yung pagtanim. Hindi siya hindi siya lumalaki. Saka yung dito mga kulot, ito portion na to, yan dito hanggang doon, hiningi ko kay Dianan to, natataniman ko naman to ng kamatis at saka atsal, kasi dyan, hanggang dyan lang kasi yung mais nila Dianan, hanggang doon mula dun sa may bahay hanggang dito sa ano to, hanggang sa portion na to, yun dito. Ito yung tataniman natin ng atsal. So kahit mahirap mga kulit, kailangan kong tiisin. So kailangan kong dublihin yung tananim ko, damihan yung tanim ko para nasa ganun. Kahit mahirapan ako mga kulit, titiisin ko lang para, kasi dyan ako kumukuha ng pag-asa. Ngayon yung dyan ako maasa sa ibubuhay ko sa pamilya ko, lalo na si Miriam yan na buntis. So, kailangan talaga ng marami, kasi marami akong gagastusin tulad ng vitamins, gamit ng baby namin at sa gamit ni Ria sa pagbubuntis. Yun, kailangan yun. So kasi yun nga yung tindahan ng mga kulit, yung tindahan namin na hindi na biyaya lang sa amin yun, wala kaming magagawa mga kulit dahil malakas naman yung binta namin, kaso naubos din namin paunti-unti lang naubos dahil diyan kami kumukuha ng aming kinakain sa araw-araw. Dahil yun nga, wala akong trabaho, hindi na ako makapag-focus ng extra income dahil dito ako nakapokus sa tanim namin ni Ria. Dahil si Ria nga, katulad ng nag-extra ako dun sa Magawod, yun nga yung lakad ko dun, kasi palpak yun dahil tawag ng mga kulit, tulad ng mahal kasi yung gas, tulad na yung mahalang gas mga kulit. So kaunti lang sa isang araw, kaunti lang yung na-harvest namin, tamang baka yung pagod namin napunta lang sa yung sahod namin napunta lang sa gas, kaya wala kaming kinikita. Kaya ang naisipan ko, sabi ni Mrs., umuwi na ako dahil nahirapan si Mrs. dito sa pananim ng siya lang. So siyempre wala na tayong pang sahod sa mga tao dahil wala na tayo. So ang inaasahan ko lang talaga mga kulit, yung sipag ko na lang para nasa ganun tumubo yung maganda yung aming pananim, para nasa ganun may kami. Dahil nung una kasi mga kulit, ang akala ko mga kulit is matutulungan ako sa pagbablog ko. Pero kahit nahirapan ako mga kulit, medyo nga minsan baga nahirapan ako mga kulit, baga nawala na ako ng gana sa pagbablog. Dahil ang akala ko kasi matagal na sana akong na-monetize mga kulit, kasi yung ko malapit nang mag 500 na nga, 500 hours, watch hours na mga kulit yung ako. So sabi nga ng isa kong subscriber, kahit 400 watts hour monetize na daw yun. So yun nga, tinignan ko yung dashboard ko mga kulit,
monetize na ako talaga, pero nakalock yung YouTube ko. Yun yung problema ko. So kaya pag parang naano ko mga kulit, parang nasabi ko sa sarili ko, para akong baliw na nagtutuloy ako sa pag-vlog ko, na alam ko naman na wala akong kikitain doon dahil nagkabariya yung aking YouTube. So yun nga mga kulit, dahil para sa inyo mga kulit, dahil ayaw kong mawala ako sa paningin nyo. Ayaw ko rin na siyempre namimiss ko rin kayo dahil sa kahit papaano mga kulit, kahit simple lang yung vlog ko, pero napansin nyo, binigyan nyo ng time. Kaya pagpatuloy ko pa rin ito mga kulit, para sa inyo. At sana ano rin ako mga kulit, na lagi rin ako nagdarasal kay God na sana mayroon siyang gagamitin tao para gumawa nito sa sa YouTube ko na umabariya. So yun, dito na tayo, balikan natin yung kulit, yung natin dun, kasi bukas dun naman ako sa may lakad ka din ng dyan bukas. So sana may lakad mga kulit, sinisis lagi kasama ko. So ngayon hindi pwedeng sumama si Mrs. dahil delikado sa pagbubuntis yung laging sumasama sa biyahe. So ngayon kukuha tayo ng bunga ng okra mga kulit. Yun, kinukuha ko na yung ganito kalit dahil matamis to. Matamis kasi yung maliit na okra. So, ilalaga ko lang ito mamaya mga kulit para sausaw natin sa bagoong. Sausaw natin sa bagoong. Kumuha na ako dito hapon. So tatanong bakit mayroon pa rin. Bilis kasi bumunga yung mabilis bumunga nitong mga kulit, okra namin. Yung okra kasi maliit lang, inano lang namin, pang ulam lang, hindi ko na binibinta. Saka yung pitsay, pang lang namin yung pang ulam, hindi na kami nagbibinta ng pitsay at saka okra. Ganito mga kulit, ganito yung bunga sa aming sipat. So mayroon din kami na sa wakas. Kahit pa paano mga kulit, kahit bagoong lang ito, okay na to. Nakaka-recover na to sa gutom. Hindi natin kukunin yung maliit pa. Ayan, yung ibang pitsay namin, meses, marami yan. So sobrang init nung nakaraan, nung pagtanim namin ito, kaya ganyan lang yung tumubo. So yun yung sa gilid mataba yung dalawang lagi po gusto ko lagi dito sa tanggi trabaho dito. So yun, kukuha tayo ng bunga ng pipino. Pipiliin lang natin yung kasi si Mrs. sasala daw siya ng pipino. Gusto niya kumain ng pipino mga kakulit. Yun nga, nagpapasalamat ako kay God dahil kahit nahirapan na ako mga kulit sa pagtatanim. So tulad ngayon gustong kumain ng Mrs. ng pipino, hindi makakain siya dahil mayroon kaming tanim. Di kung wala, bibili kami. Kung wala kami dahil talagang wala talaga kami dahil so wala kami pambili. Hindi kami makakain dahil wala kami pambili. So ngayon, nakakain ng pipino, makakain siya ng libre niya dahil mayroon kaming tanim. Ito nga pinagpanawahan niya na to. Ay, huli ka. Ganito pala mga kulit. Ito pala yung mga kulit, ayon. Ito pala yung nagpapadilaw ng
ampalaya katulad nito. Ganito yung nangyari mga kakulit, oh. Yun. Kasi ito, pag talagang umihi ito dito sa bunga na to, talagang ganito yung maging kalbasan nito dahil mainit yung ihi nito mga kakulit. Ito. Yung mamaya nito siguro or sa susunod na araw maghanap pa kasi ako ng ano, nahihiraman natin na extra pera para pambili ng ano nito, pambili ng mga pang-insect na medicines. Sayang, oh. Yun po, sinabit ko na nga yung isa kasi naka ano dun sa lapag sa lupa. Ito pa, oh. Yun, oh, malaki, medyo paunti-unti na rin siyang dumidilaw. Tulad ganyan kasi. At saka yung sitaw rin natin na maliliit, ayun, oh. Is na ang tataba sana. Dinapuan ng mga ano, matindi pa rin naman, matindi pa naman niya na ano, yung insect na yan dahil pag talagang yan ang ngangat-ngating kasi nila yung ano, yung mga buto nitong ano, sitaw. Yun yung ano na mamamatay yung ano natin, madudurog yung kanilang lang. Mamaya na tayong kumuha ng pepino dito yung kasi mga kulit, talagang marami akong okra hanggang dito kasi yun ang makikita niyo yung dalawang puno dito, ayun, hanggang dun to sa may yung pinumpusyahan natin kinuhaan ngayon dun sa makapal na yun, hanggang dito talaga yun. Kaso nga bumaha yun. Ito kasi nag-ano natin, tira na lang to ng baha ng nakaraan. Mabuti na lang tinirahan tayo. Kahit paano nakakapag ano tayo ng ulam, ulam. Ah. Yun na. Yun. Ganito karami. So din kukuha na lang tayo ng pipino. Kasi matagal na si Mrs. nag-aantay nito na makakain siya. So kuha na natin. Ha? Matamis to kasi ito, matamis kasi ito. Itong pipino na to mga kulot, hindi to yung ordinaryong pipino na yung katulad ng pipino na malahaba. Ganito lang talaga sa kalalaki. So ito, ganito yung ano, ano to, mahal ang kilo nito dito sa amin. At saka maganda kasi ito kahit hindi mo na siya balatan, sasama mo yung kanyang balat. Ayan, oh. Sa wakas naka-harvest na rin si Mrs. ng ano niya, tanim niya. Ayan, oh. Kunin ko na to. Isa na natin to kukunin kasi maliit pa kaso naka ano sa lapag sa lupa. Maano na lang to, madudurog lang to kasi laging umuulan. Hayaan ko na to, pagagapangin ko lang dito sa ano, hanggang dito. Ito kunin na natin to. Ito hindi mo na to. Dito to na. Kuha na to. Ano sa amin? Bakit na? Ha? Ano sa amin? Yeah. Ano sa? Marami pang makakulit. Yun, no? Ngiting-ngiti si Mrs. mga kulit dahil talagang nakikita niya na yung bayad sa kanyang bayad sa kanyang pagod, naghirapan niya na nagkaroon na ng bunga, no? Hindi ko ito pagagapangin din sa baba kasi baka gapangan yung talong natin, delikado. Ano tayo, ito ka lamang irog. Tingnan natin to. Kinuha ko na kasi siyempre kasama na rin akong kakain ito dahil siyempre hindi pwedeng si Mrs. lang kakain mga kulit. Siyempre kasali si Mr. dahil kawawa si Mr. Dito natin. Dito kasi mga kulit, hindi sa naninira ako ng tao dito talaga sa area na to. Pag may bunga kakailangan harvestin mo na agad dahil baka ikaw maunahan ka pa.
Sabi. Yun o. Yung dito mga kulit, marami pero maliliit pa. Yun. Dito sa kabila meron pa. So yun dito talaga totally siyang tumubo lahat dahil yung iba dun sa dulo wala pang bunga. Kaumpisa pa lang maglabas ng anyong ano niya, pagkahulak niya. So yan mga kulit. Hanggang dito muna ang aking video. Maraming salamat sa walang sawang suporta niyo sa aking YouTube channel. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kulit, dahil kahit tagilid na ako sa YouTube ko, pagpatuloy ko pa rin to para sa inyo mga kulit dahil naumpisahan ko na to, tatapusin ko. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating video. God bless you all. Sana po is tulungan niyo po kung pagdasal yung YouTube ko na magkaroon ako ng sahod dun sa YouTube ko para hindi po masayang yung aming pagod ni Mrs. Dahil nga tulad ngayon, kahit buntis si Mrs., sinama ko siyang mag-video. Dahil nga, yung cellphone ko makulit, yung pinadala sa aking tripod, magnet kasi yun. Kaya, yung cellphone na to, kailangan pang bilhan ng cable magnet para makadikit dun sa stand. Para si Mrs. hindi na makasama sa akin. At saka, yung mic kasi, nag-order na kami ng bagong mic. Kaso nga lang mga kulit, yung yung saksakan niya dun sa yung extension niya dito sa hindi kasi dito sa cellphone ko kasi type C kasi yung nitong cellphone ko, type C. At saka yung na order ni Mrs. dumating na mic sa amin, yung kanyang niya, yun tawag dun, adapter, iPhone, pang iPhone kasi yung na order ni Mrs. na adapter. Itong adapter kasi nitong cellphone ko lang, pang type C. Kaya yun nga, napilitan na si Mrs. na isama dahil hindi pwede tayong makapag-vlog na walang mag-video sa atin. So yun, hanggang dito man hindi ko na hahabaan pa yung So hanggang dito na lang muna tayo. God bless you all. Sana po abangan nyo po palagi yung aking vlog. Thank you.